There were some insinuations that, attorney na si Saldico, parang sinasabi niya na natatakot si Saldico umuwi dahil sa threat sa kanyang buhay. Um, when Senator Pampilo Lacson was asked about it, sabi niya, PNP is already pledging that they will be the one who's gonna secure his safety pag-uwi ng Pilipinas. Malaking potensyal na kapag nagsalita siya, marami tayong makikita at maririnig at mababasa na mga taong mai-involve. Sa akin lang, at the end of the day, that our government through its law enforcement group will make sure na magiging safe siya pag-uwi. Especially, na-pick up na to ng mainstream media at pinag-uusapan na to. So, imposible na hahayaan lang to na sabihin na nating mapatay or something. I think the government have already planned for it. And I believe naman, naniniwala ako na mangyayari ito and they already secured the plan for him. Kasi tignan nyo, kung may mangyari kay Saldico, alam naman natin na ang unang babanatan dyan si President Marcos. And para sa akin, kung ako si President Marcos, I will make sure na safe itong tao na to at I will make sure na hindi siya mapapano. Kasi sa akin din babalik yun, di ba? So it doesn't make sense para may mangyari kay Saldico at the hype of this issue. Kaya tingnan nyo, yung mga supporters at saka mga investigador dito sa issue ng flood control, no even on both sides, everyone wants to know the truth. Ano ba yung totoo? Ito ba mga sinabi ni Saldico, pawang aligasyon o pawang mga salita lang na wala namang saysay? 'Di ba? Yung pagpupush ng hearings at saka confrontation ng taong bayan para magkaharap-harap na itong mga taong involved sa flood control issue, kailan 'to mangyayari? Ito na ba yung maaring maging daan para matapos na 'tong issue na 'to, 'di ba? And I think that because Saldico is coming back to Philippines, I believe that this will expose a bigger corruption issue. Maari nga, sabi ko kanina, marami pang involved na tao na hindi pa nalalaman natin, na hindi pa nailalabas, pero maaari na ring ilabas sa lalo madaling panahon pagka siya dumating. Hope ko lang, sana ah, merong mga ebidensya, hindi lang puro salita. Marami din mga concern ng ibang tao. Sinasabi nila there are a lot of implications sa issue na to. Kasi maaari kasing national security, why? Paano kung implicated yung matataas na opisyalis ng gobyerno like the president? 'Di ba? May corruption issue sa kanya. Siyempre, mag-iiba ang tingin ng international community tuwa na ating ekonomiya. So, ang daming implications nito, especially sa ating mga nakaupong government official. Yung hesitation naman ng pagpirma, senador, dito sa Blue Ribbon Committee report, napaka napakasalimuot kasi dito natin nakikita yung mga biases ng senador, 'di ba? Dito natin napapansin na at the end of the day, it's not about accountability. It's all about their political alliances at yun ang mahirap. At first, when they promise that they will do the best they can to represent the Filipino people, ngayon po lumalabas, they're gonna do their best to represent their political alliances, their political agenda. 'Di ba? Yun yung napakalungkot na katotohanan dito sa ibang mga senador na hindi pa pumipirma. Kasi ako, hindi ka magkakaroon ng issue, 'di ba? There were also some people talking about possible political alliances na mabubuo pag dumating na 'tong impeachment proceeding sa Senado. Sa akin, naniniwala ako that at the end of the day, ang mamamayani dito is taong bayan. Hindi importante dito yung political alliances ng mga senador pagka dumating ito sa Senado. Naniniwala ako that the Filipino people know what is right or wrong. And pag dumating yung tamang pagkakataon at nakita ng Pilipino, ng taong bayan, na may kabulastugan, pagkakamali na gagawin o ginawa ng mga senador na ito sa impeachment proceeding, then I think Filipino people know when and how and what to react on this matter. Ako, si Densable TV 2.0 at ito ang Pilkas kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi.
Like, share, and subscribe na.